Ang walang kwentang ito ay mapapahiya rin sa wakas. Pagkatapos ng deal na ito, tapos na ako sa kanya. Tinitigan ko ang text message na kumikinang sa tablet ni Mateo habang lumalamig ang kape sa aking mga kamay. Ang mga salita ay parang tubig na may yelo sa aking mga ugat. 6 na buwan. 6 na buwan. Ibinuhos ko ang aking puso, kaluluwa, at bawat gising na sandali sa paghahanda para sa pitch meeting bukas sa Marangal Holdings. Ang deal na magtatakda ng kinabukasan ng aming consulting firm, ang Villacruz Soto Consulting. Ako si Jasmine Villacruz, at sa nakalipas na 8 taon, binuo ko ang isang bagay na akala ko ay sa amin. Sinimulan namin ni Mateo ang negosyong ito sa Makati, nagtatrabaho ng 16 na oras mula sa aming masikip na apartment, nabubuhay sa pansit kanton at determinasyon. Ako ang strategist, ang gumagawa ng aming mga proposal at presentation. Siya naman ang mabulaklak ang dila, ang mukha na gustong-gusto ng mga kliyente. Iyon man lang ang pinaniniwalaan ko. Ang tablet ay nakapatong sa aming kitchen counter. Naiwan matapos magmadaling umakyat si Mateo para sagutin ang tinatawag niyang urgent call mula sa kliyente. Umilaw ang screen ng aksidente ko itong masagi habang nagliligpit ng mga pinggan. Ang nakita ko ay nagpabagsak ng aking sikmura. Ang mensahe ay ipinadala sa isang nagngangalang B na may heart emoji sa tabi ng pangalan. Si Bianca, ang kanyang assistant, ang babaeng madalas niyang kasama sa overtime nitong mga nakaraang buwan. Iniscroll ko ang kanilang pag-uusap. Nanginginig ang aking mga kamay. Buwan-buwan ng mga mensahe, mga malvahas na biro, mga plano pagkatapos ng annulment. Detalyadong diskusyon kung paano nila ako itatalsik sa negosyo kapag nakuha na ang deal sa Marangal Holdings. Kung paano niya sinasabi sa mga potensyal na investor na suporta lang daw ako sa background habang siya ang tunay na utak sa likod ng operasyon. Ang pinakamasakit na bahagi? Pinagtatawanan nila ang aking dedikasyon. Tungkol sa kung gaano ako kapuyat sa presentation na ito, gising hanggang 3:00 ng umaga para perpektuhin ang bawat slide, hinakabisado ang bawat sasabihin habang wala akong kaalam-alam sa paparating. Bibi, dapat makita mo siyang nagkakandaugaga sa pag-aakalang ito na ang malaking sandali niya. Basa ng isang mensahe. Wala siyang kaalam-alam na bukas ang araw na sa wakas ay itatapon ko na ang pabigat. Tumugon si Bianca ng mga laughing emoji at isang mensaheng nagpakulo ng aking dugo. Excited na akong mag-celebrate pagkatapos. Tayong dalawa na lang ang magpapatakbo ng show. Narinig ko ang mga yabag ni Mateo sa hagdan. Mabilis kong ibinalik ang tablet sa eksaktong pwesto nito at nagkunwaring nagkakarga ng dishwasher. Mabilis ang takbo ng isip ko, pero nanatiling kalmado ang akin mukha. Ang 8 taon ng pagsasama sa isang manipulator ay nagturo sa akin kung paano itago ang aking emosyon kapag kinakailangan. Maayos ba ang lahat dito? Tanong ni Mateo habang niyayakap ako mula sa likuran. Ang kanyang hipo na dati ay nagbibigay ng ginhawa, na yun ay parang ahas na pumupulupot sa aking balikat. Ayos lang, sabi ko, sumasandal sa kanya na may niting pang-Oscar. Iniisip ko lang ang bukas, excited na ako sa presentation natin. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Presentation natin? Tama yan, mahal. Sama-sama nating mapagtatagumpayan ito. Sama-sama. Napakagandang kasinungalingan. Dumating ang kinabukasan nang may mapanlinlang na katahimikan. Nagising ako ng 6:00 ng umaga gaya ng dati. Ginawa ang aking nakasanayang yoga at meditasyon. Pagkatapos ay tumuli sa aming home office para sa huling paghahanda. Nandoon na si Mateo, mukhang presko at kumpiyansa sa kanyang navy suit, ang binili ko para sa aming anniversary nung nakaraang taon.
Malaking araw, sabi niya, hindi tumitingin mula sa kanyang laptop. Handa ka na ba? Higit pa sa handa, sagot ko habang nauupo sa aking mesa. Ang presentation ay nakaload sa parehong computer namin. May mga backup copy sa cloud, bawat slide ay perpekto, bawat istatistika ay beripikado, bawat argumento ay hindi matitibag. Ginugol ko ang huling 6 na buwan sa pagsasaliksik sa mga problema ng Marangal Holdings, ang kanilang mga kakumpetensya at ang kanilang growth projections. Hindi lang ito isang pitch. Ito ay isang operasyong dinesenyo para tugunan ang bawat alalahanin na maaring meron sila. Ang hindi alam ni Mateo ay ginugol ko rin ang madaling araw sa paggawa ng ilang karagdagang paghahanda. Isang mabilis na tawag sa aking annulment lawyer na si Attorney Elenita Santos na nakatrabaho ko na sa ilang kaso ng kliyente. Isang maingat na email sa aming accountant para humingi ng kopya ng lahat ng financial records ng negosyo. At higit sa lahat, ang pag-setup ng recording app sa aking telepono. Gagawa muna ako ng kape natin, anunsyo ni Mateo bandang 9:00 ng umaga. Ang meeting ay nakatakda sa 10:30 sa pamamagitan ng video conference. Ang pamunuan ng Marangal Holdings ay sasali mula sa kanilang headquarters sa Cebu City, kasama ang kanilang legal counsel at 3 potensyal na investor. Pinanood ko siyang gumalaw sa aming kusina nang may parehong kumpiyansang laging meron siya. Gwapo siya. Ibibigay ko yon sa kanya. Maitim na buhok na may kaunting uban sa gilid para magmukhang kagalang-galang, mga matang kayang bumighani sa kahit sino. Isang ngiti na kumumbinsi sa akin na pagkatiwalaan siya ng aking puso at kinabukasan. Pero ngayong umaga, iba ang tingin ko sa kanya. Ang paraan ng kanyang paghum habang nagtatrabaho. Masaya ba talaga siya sa balak niyang gawin sa akin? Bumalik siya dala ang 2 magkapares na itim na mug, ang aming his and hers na kape na binili namin noong honeymoon namin sa Japan. Hindi nakaligtas sa akin ang irony. Heto na mahal, sabi niya. Inilalapag ang aking mug ng may sobrang pag-iingat. Inumin mo na. Kailangan mo ng lakas. Ang kape ay mukhang normal at amoy normal. Dark roast, gaya ng gusto ko. Pero ang kanyang ngiti ay masyadong matamis, masyadong sadya. Uminom ako ng kaunti at pinagmasdan ang kanyang muka. Kasiyahan ba ang nakita kong kumislap sa kanyang mga mata? Salamat, sabi ko nang may init. Lagi mo talaga akong inaalagaan. Nag-vibrate ang kanyang phone. Si Bianca, sigurado. Kailangan ko lang magbanyo sandali bago tayo magsimula, sabi niya habang naglalakad na patungo sa hallway. Paki-set up ng presentation. Gusto ko handa na ang lahat. Nang mawala siya, mabilis akong kumilos. Pinagpalit ko ang aming mga mug ng may mabilis na kasanayan. Inilagay ang sa kanya sa harap ng aking computer at ang sa akin sa harap ng sa kanya. Pagkatapos ay naupo ako uli, binuksan ang presentation at naghintay. Nang bumalik siya, naupo siya nang hindi man lang tinitingnan ang mug. Uminom ng marami sa inaakala niyang kape niya at ngumiti sa akin ng may perpekto at walang muwang na kasiyahan. Magsisimula na ang meeting at gayon din ang kanyang pagbagsak. Sakto sa 10:30, napuno ng mga muka ang aming computer screen. Si Don Arturo Marangal, ang CEO ng Marangal Holdings, ay lumitaw sa main window, isang kagalang-galang na lalaki sa kanyang edad na 60 na may matatalas na mata na walang nakakaligtaan. Sa tabi niya ay nakaupo si Ma'am Tessie Alcacid, ang kanilang Chief Operating Officer, at si Sir Junjun Ramos, ang kanilang Head of Business Development. 3 pang bintana ang nagpakita ng mga potensyal na investor na nililigawan ni Mateo sa loob ng ilang buwan. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Don Arturo, malinaw ang boses sa aming speakers.
Excited kaming pakinggan ng inihanda ng Villacruz Soto Consulting para sa amin ngayon. Umayos ng upo si Mateo. Ang kanyang kumpiyansang ngiti ay naroon pa rin. Salamat sa pagkakataong ito, Don Arturo. Kami ni Jasmine ay walang pagod na nagtrabaho para gumawa ng isang bagay na naniniwala kaming magpapabago sa inyong operational efficiency. Napansin ko na binigyan diin niya ang kami ni Jasmine. Tinitiyak na ilagay ang sarili bilang pinuno. Pero habang inaabot niya ang kanyang mug para uminom uli, may napansin akong iba. Isang bahagyang panginginig sa kanyang kamay. Interesante. Bago tayo magsimula, singit ko ng maayos. Gusto ko munang magpasalamat sa karangalang ito. Ang reputasyon ng Marangal Holdings sa inobasyon ay kilala na. At natutuwa kami posibleng makatuwang ang isang organisasyong katulad ninyo na may malasakit sa kausayan. Tumango ang mga investor bilang pagsang-ayon. Ito ang eksaktong uri ng respeto at profesionalismo na inaasahan nila. Binigyan ako ni Mateo ng mabilis na sulyap. Inis ba yun o nagsisimula na siyang maapektuhan ng sangkap na inilaan niya para sa akin? Simulan na natin? Tanong ni Mateo habang pinipindot ang unang slide. Ang aming pagsusuri ay nagpapakita, huminto siya, kumukurap ng mabilis. Ang aming pagsusuri ay nagpapakita na ang Marangal Holdings ay nahaharap sa tatlong pangunahing hamon sa kasalukuyang merkado. Malakas pa rin ang boses niya, pero napansin kong mas mabagal na siyang magsalita kaysa sa dati. Bahagyang sumandal si Don Arturo, nakapokus ang atensyon. Matalas ang mga negosyanteng ito. Mapapapansin nila ang anumang sinyales ng kahinaan o kawalan ng profesionalismo. Ang unang hamon, pagpapatuloy ni Mateo, ay ang operational redundancy sa inyong mga regional office. Ang aming pananaliksik ay nagpapakita, isa pang hinto. Hinilot niya ang kanyang sentido habang inaabot ang kape. Nagpapakita na maaari kayong makamit ang 18% mas mataas na efficiency sa pamamagitan ng mas maayos na proseso. Pinagmasdan ko ang mga mukha ng mga investor. Nakikinig sila ng mabuti, pero nakikita ko na ang mga bahagyang senyales ng pagkabahala. Si Mateo ay nagsisimula ng mabulol sa mga salitang dapat ay kabisado na niya. Ang ikalawang hamon ay may kinalaman sa data integration, sabi ko habang maayos na sumasalo. Ang inyong kasalukuyang sistema ay nagtatrabaho ng magkakahiwalay na lumili ka ng pagkaantala sa paggawa ng desisyon at nagpapababa sa inyong competitive advantage. Habang nagsasalita ako, uminom uli si Mateo sa kanyang mug. Napakaganda ng irony. Pinapatay niya ang kanyang sarili gamit ang sariling kataksilan. Pero pinanatili kong neutral at professional ang aking muka. Kailangang magmukhang natural ito. Mateo, gusto mo bang ipaliwanag ang mga technical na aspeto? Tanong ko ng may tamis. Kumurap siya ng ilang beses, halatang sinusubukang mag-focus. Oo, syempre. Ang mga technical na aspeto ay medyo komplikado, pero sa madaling salita, ang kanyang mga salita ay nagsisimula ng maging hindi malinaw. Bahagyang tumaas ang kilay ni Don Arturo. Sa mundo ng negosyo, ang ganitong uri ng kawalan ng profesionalismo sa isang mahalagang presentation ay katumbas ng pagpapakamatay sa karera. At lalo pa itong palalalain ni Mateo. Mateo? Ang boses ni Ma'am Tessie Alcacid ay pumutol sa katahimikan, habang ang asawa ko ay nakatitig lang sa screen, bahagyang nakabukas ang bibig. 20 minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang meeting, at ang dati ay bahagyang pagkalito ngayon ay hindi na maitatago. Pasensya na, sabi ni Mateo, iniiling ang ulo ng malakas. May kailangan lang. Inabot niya uli ang kape. Nilunok ito na parang makatutulong ito sa kanyang isip.
Ang sangkap, anuman yun, ay gumagana ng eksakto sa plano niya para sa akin. Ang data integration challenges ay mahalaga. Noon nagbago ang ekspresyon ni Don Arturo mula sa magalang na atensyon patungo sa tunay na pagkabahala. Ginoong Soto, ayos ka lang ba? Baka kailangan nating i-reschedule ito kung hindi mabuti ang pakiramdam mo. Nakita ko ang aking pagkakataon. Don Arturo, kung maaari lang, sabi ko, ang boses ko ay kalmado at profesional. Masyadong pinagod ni Mateo ang kanyang sarili para maghanda sa presentation na ito. Gising siya hanggang alas 4 ng madaling araw kagabi para sa huling adjustments. Siguro ako na muna ang magpapatuloy habang nagpapahinga siya sandali. Isang napakahusay na galaw. Nagmukha akong nagmamalasakit at profesional habang ipinapahiwatig na ang ikinikilos ni Mateo ay dahil sa pagkapagod kaysa sa kawalan ng kakayahan. Pero higit sa lahat, inilalagay ko ang aking sarili para iligtas ang sinisira niya. Mabuti pa nga, sabi ni Sir Junjun Ramos mula sa kanyang bintana. Interesado kaming marinig ang buong proposal. Sinubukan ni Mateo na tumutol. Hindi, ayos lang ako, kaya ko. Pero nang subukan niyang tumayo, bahagya siyang gumiwang at kinailangang humawak sa gilid ng mesa. Ang mga investor ay nagkatinginan ng makahulugan. Sige na, mahal, sabi ko. Tumatayo at dahan-dahang inilalagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Ako nang bahala rito. Napakarami mo nang nagawa. Sa kamera, idinagdag ko. Alam ko ang bawat detalye ng proposal na ito gaya ni Mateo. Kami ay tunay na magkatuwang sa pagbuo ng estratehiyang ito. Ang hindi ko binanggit ay ako ang gumawa ng 70% nito. Si Mateo ang mukha ng presentation, pero ako ang utak sa likod ng bawat pagsusuri, bawat rekomendasyon, at bawat inobatibong solusyon na aming inaalok. Maayos akong lumipat sa susunod na slide. Gaya ng sinasabi ko, ang inyong data integration challenges ay lumilika ng ripple effect sa inyong buong operasyon. Ang aming pagsusuri sa inyong Q3 reports ay nagpapakita na ang pagkaantala ng impormasyon ay nagkakahalaga sa inyo ng humigit kumulang 200 milyong piso sa mga nawawalang pagkakataon. Ngayon ay nasa elemento ko na ako. Ito ang ginawa ko para gawin. Kumuha ng mga komplikadong problema sa negosyo at gumawa ng mga mahusay at kumikitang solusyon. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng mga investor mula sa pag-aalala patungo sa interes at tunay na pananabik. Higit pa rito, pagpapatuloy ko habang inililipat sa isang detalyadong chart na ginugol ko ng ilang linggo para perpektuhin. Ang aming panukalang timeline para sa implementasyon ay magbibigay sa inyo ng mga nasusukat na resulta sa loob ng 70 araw na may ganap na optimisasyon sa loob ng 6 na buwan. Sumandal si Don Arturo sa kanyang upuan, halatang humanga. Ang mga metric na ito ay napaka-ambisyoso, Ginang Villacruz. Gaano ka kakumpiyansa sa mga projection na ito? Lubos na kumpiyansa? Sagot ko nang walang pag-aalinlangan. Ginawa namin ang mga senaryong ito gamit ang data mula sa 3 katulad na kumpanya at sa bawat kaso, ang aming mga pamamaraan ay lumampas sa inaasahang resulta. Sa likuran ko, desperadong sinusubukan ni Mateo na bumalik sa katinuan. Nagawa niyang maupong muli, pero maputla ang kanyang mukha at pabalik-balik ang kanyang pagkurap na parang sinusubukang linawin ang paningin. Ang sangkap na dapat sana ay magpapahiya sa akin ay sistematikong sumisira sa kanyang kredibilidad. Kahangahangang trabaho ito, sabi ni Ma'am Tessie Alcacid. Ang lalim ng pagsusuri ay eksakto sa inaasahan naming makita. Salamat, sabi ko nang may tunay na kasiyahan. Ang proyektong ito ay kumakatawan sa ilang buwan ng pananaliksik at estratehikong pag-iisip.
Alam naming maraming consulting firm ang naglalaban para sa kontratang ito. Kaya naman higit pa sa mababaw na rekomendasyon ng aming ibinigay. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang isa sa mga investor, si Miss Malu Garcia mula sa Tahanan Capital, na mabilis na nagsusulat ng mga note. Magandang senyales iyon. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Mateo na muling kinakapa ang kanyang mug ng kape. Halatang nalilito kung bakit lalong sumasama ang kanyang pakiramdam kaysa bumuti. Ang ganda ng irony ay hindi nawala sa akin. Pinlano niyang panuurin akong mapahiya para gamitin ang aking pagkabigo bilang dahilan para italsik ako sa negosyo. Sa halip, nasasaksihan niya ang aking pinakamahusay na profesional na sandali habang nararanasan niya ang mismong tadhana na inilaan niya para sa akin. Pero simula pa lang ito. Ang pinakamagandang bahagi ay paparating pa lang. Kung maaari tayong lumipat sa implementation timeline, sabi ko, inililipat sa slide 12, makikita ninyo na hinati namin ang proyekto sa 3 magkakaibang yugto. Bawat isa ay may nasusukat na mga milestone at tagumpay. Tumango si Don Arturo bilang pagsangayon, pero ang atensyon niya ay laging napupunta kay Mateo, na ngayon ay nakahawak na sa mga hawakan ng kanyang upuan na parang umiikot ang kwarto. Ginoong Soto, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng medical na atensyon? Ito ang sandaling hinihintay ko. Alam niyo po, sabi ko na parang naisip ko lang ang ideya noon lang. Mateo, bakit hindi ka muna lumabas sandali? Kumuha ng sariwang hangin. Baka maghilamos ka ng muka. Kaya ko na ang natitirang bahagi ng presentation. Tumingin sa akin si Mateo nang may pagkalito. At takot ba yon? Nagsisimula na niyang mapagtanto na may seryosong mali, pero hindi niya malaman kung ano. Oo, siguro magandang ideya yan, bulong niya, naghihirap na tumayo. Habang lumalabas siya sa kwarto, bahagyang gumiwang, humarap ako sa kamera ng may pag-aalala pero profesional na ekspresyon. Hinihingi ko ang inyong paumanhin sa pagkakaantala. Ang asawa ko ay nasa ilalim ng matinding pressure nitong mga nakaraang araw. Sobrang dedikado siya sa proyektong ito. Siyempre, sabi ni Ma'am Tessie nang may kabaitan, pakituloy lang, ang presentation na ito ay napaka-interesante. At itinuloy ko nga. Nang wala si Mateo, nakaramdam ako ng kalayaang hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ito ang aking trabaho, ang aking kadalubbasaan, ang aking sandali para magmingning. Tinapos ko ang mga natitirang slide ng may katumpakan at simbuyo ng damdamin. Sinasagot ang bawat tanong ng may detalyadong kaalaman na halatang humanga sa aming madla. Ang inyong competitive analysis ay particular na masusi, komento ni Sir Junjun Ramos. Paano ninyo nakuha ang gayong detalyadong kaalaman tungkol sa posisyon ng Marangal Holdings sa merkado? 3 buwan ng malalim na pananaliksik, sagot ko ng tapat. Personal kong ininterview ang 15 eksperto sa industriya, sinuri ang 5 taong market data, at nagsagawa ng mga focus group sa inyong target demographic. Hindi ito theoretical. Ito ay based sa realidad. Nakita ko ang pananabik sa kanilang mga muka. Ang mga ito ay mga negosyanteng pinapahalagahan ang pagiging masusi at ibinigay ko sa kanila ang eksaktong hinahanap nila. Ang aking telepono na itinakda kong mag-record sa simula ng meeting ay kinukuha ang lahat. Hindi lang ang presentation, kundi pati na rin ang unti-unting pagbagsak ni Mateo at ang aking maayos na pagsalo. Mga ebidensya na magiging mahalaga para sa susunod na mangyayari. Ginang Villacruz, sabi ni Don Arturo habang papalapit ako sa huling slide. Ang antas ng paghahanda na ito ay katangi-tangi. Gaano mo nakatagal binuo ang mga estratehiyang ito? Higit 2 taon ko nang ginagawa ang mga variation ng pamamaraang ito, sabi ko. Nang malaman namin ang pagkakataong makatrabaho ang Marangal Holdings,
Inangkop at pinino ko ang mga konseptong ito para sa inyong pangangailangan. Ang hindi ko binanggit ay halos wala namang naitulong si Mateo sa estratehikong pag-unlad. Nakapokus lang siya sa pagpapasikat sa mga potensyal na kliyente sa mga mamahaling hapunan habang ako ang gumagawa ng tunay na trabaho ng pagbuo ng aming negosyo. Ang mga financial projection ay kapansin-pansin, singit ni Miss Malu Garcia. Pero ang implementasyon ang bahagi kung saan karamihan sa mga consulting project ay nabibigo. Paano ninyo titiyakin ang matagumpay na pagsasagawa? Mumiti ako. Dito ako tunay na magaling. Ang accountability ay binuo sa bawat yugto. Lingguhang progress reports, buwanang milestone reviews, at quarterly strategic assessments. At ako mismo ang magbabantay sa bawat malaking hakbang ng implementasyon. Ikaw mismo? Tanong ni Don Arturo. Tiyak po yan. Hindi ito proyektong ipapasa lang namin sa mga junior staff. Kapag nagtrabaho kayo sa Villa Cruz Soto Consulting, makukuha ninyo ang aming senior level expertise sa buong proseso. Maingat ako sa aking mga salita. Dahan-dahang inilalagay ang aking sarili bilang pangunahing resource sa halip na si Mateo. Pero ginagawa ko ito ng profesional, nakapokus sa kakayahan sa halip na magsabi ng anumang negatibo tungkol sa aking asawa. Habang papasok kami sa huling yugto ng presentation, nakaramdam ako ng kumpiyansang hindi ko naranasan sa loob ng maraming buwan. Mas maayos ito kaysa sa pinangarap ko. At ang pinakamagandang bahagi? Hindi nakita ni Mateo ang sarili niyang profesional na pagkawasak. Ang presentation ay natapos ng may masisiglang tugon mula sa lahat ng kalahok. Mukhang tunay na excited si Don Arturo. Si Ma'am Tessie Alcacid ay nagtatanong ng mga detalyadong follow-up at ang mga investor ay halatang humanga sa kanilang nakita. Ginang Villa Cruz, napakahusay nito, sabi ni Don Arturo. Kailangan kong itanong, ganito ba talaga ang antas ng estratehikong pag-iisip sa inyong trabaho? Opo, sagot ko ng may kumpiyansa. Naniniwala ako sa pagpunta sa higit pa sa mababaw na pagsusuri para matuklasan ang tunay na pagkakataon para sa paglago at efficiency. Gaano nyo kabilis masisimula ng implementasyon kung magpapatuloy tayo? Tanong ni Sir Junjun Ramos. Agad-agad, sabi ko. Nilinis ko na ang aking schedule sa pag-aabang sa proyektong ito. Ang aking buong atensyon ay ilalaan para matiyak ang tagumpay ng Marangal Holdings. Mula, maingat kong ginamit ang ako sa halip na kami. Hindi naman ito kasinungalingan. Ako naman talaga ang gagawa ng trabaho, pero isa rin itong estratehikong paglalagay sa aking sarili bilang pangunahing tauhan. Noon pumasok muli si Mateo sa kwarto. Mas malala ang hitsura kaysa noong umalis siya. Maputlang maputla siya. Hindi balanse ang kanyang paglalakad at may tunay na pagkalito sa kanyang mga mata. Kamusta na ang lahat? Tanong niya. Ang kanyang mga salita ay kapansin-pansing bulol. Ngayon, ang pagkakaiba ay kitang-kita. Narito ako, nagbibigay ng walang kapintasang presentation ng may kumpiyansa at husay, habang siya ay halos hindi makabuo ng maayos na pangungusap. Ang imahe ay nakasisira para sa kanya. Tinatalakay lang namin ang implementation timelines, sabi ko ng dahan-dahan na parang nakikipag-usap sa isang taong may sakit. Bakit hindi ka muna maupo, mahal? Ang ekspresyon ni Don Arturo ay naging puno ng pag-aalala na may halong profesional na pagtatasa. Sa mundo ng negosyo, ang pagiging maaasahan at profesionalismo ay lahat-lahat. Ang nasasaksihan niya ay magbubukas ng seryosong katanungan tungkol sa kakayahan ni Mateo na humawak ng isang proyekto na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ginoong Soto, sabi ni Don Arturo ng maingat. Siguro dapat nating ituloy ang pag-uusap na ito kapag mabuti na ang pakiramdam mo. Hindi.
tutol ni Mateo. Sinusubukang lagyan ng lakas ang kanyang boses. Ayos lang ako, pagod lang. Hayaan niyong ipaliwanag ko ang huling rekomendasyon. Pero nang subukan niyang ilipat ang slide, maling button ang napindot niya at aksidenteng naisara ang buong presentation. Ang sumunod na pagkakandaugaga, ang kanyang desperadong pagtatangkang buksan uli ang file habang halatang nahihirapan sa simpleng gamit ng computer ay masakit panoorin. Ayos lang yan, sabi ko ng maayos. Muling binubuksan ang presentation sa aking computer at shinare ang aking screen. Nangyayari ang technical difficulties. Heto na. Pinungunahan ko ang diskusyon sa mga huling punto ng may husay. Pinalabas na ang mga pagkakamali ni Mateo ay maliliit na aberya lang sa halip ng mga malaking red flag. Pero tapos ng pinsala. Nakita na ng mga pinunong ito ang lahat ng kailangan nilang makita. Habang natatapos ang meeting, may sinabi si Don Arturo na nagpataas ng aking balahibo. Ginang Villacruz, ang iyong kadalubhasaan ang eksaktong hinahanap namin. Makikipag-ugnayan kami sa lalong madaling panahon para sa aming desisyon. Hindi ang kadalubhasaan ng kumpanya nyo, hindi ang kadalubhasaan ng Villacruz Soto Consulting, kundi ang aking kadalubhasaan. Pagkatapos naming ibaba ang tawag, napasandal si Mateo sa kanyang upuan. Mukhang lito at pagod na pagod. Anong nangyari? Tanong niya. Maayos naman ang pakiramdam ko kaninang umaga at pagkatapos, masyado mo lang talagang pinagod ang sarili mo. Sabi ko nang may peking simpatya. Siguro dapat kang humiga muna. Ako na ang bahala sa anumang follow-up sa mga kliyente. Habang nahihirapan siyang tumayo at naglalakad patungo sa aming kwarto, naupo akong mag-isa sa aming opisina, pinag-iisipan ang katatapos lang na pangyayari. Ang meeting ay naging mas maayos kaysa sa naisip ko. Hindi ko lang nailigtas ang sinubukang sirain ni Mateo, kundi posibleng nakuha ko pa ang pinakamalaking kontrata sa aming karera. Pero higit sa lahat, naidokumento ko ang lahat. Ang recording sa aking phone ay kinuha hindi lang ang lumalalang kondisyon ni Mateo, kundi pati na rin ang kanyang pag-amin na maayos ang pakiramdam niya kaninang umaga bago inumin ang kapeng siya mismo ang naghanda. Ang bitag na inilaan niya para sa akin ay sa kanya sumabog. At ngayon, oras na para ilabas ang sarili kong mga bitag. Sa loob ng isang oras pagkatapos ng meeting, sinisimulan ko na ang susunod na yugto ng aking plano. Si Mateo ay nasa taas at natutulog dahil sa anuman ang sangkap na inilaan niya laban sa akin, habang ako ay sistematikong nagtatrabaho para protektahan ang aking kinabukasan at ilantad ang kanyang kataksilan. Una, tinawagan ko si Attorney Elenita Santos. Attorney, si Jasmine Villacruz ito. Kailangan natin magkita ngayon. May ebidensya ako ng pagtatangka ng asawa ko na lasunin ako kasama ang dokumentasyon ng kanyang mga plano na nakawin ang aming negosyo. Jasmine, seryosong akusasyon yan. Anong klaseng ebidensya ang pinag-uusapan natin? Audio recordings, text messages, at testimonya ng mga saksi mula sa isang business meeting kung saan aksidente niyang nalason ang sarili gamit ang anumang inilagay niya sa kape ko. Pwede po ba tayong magkita ng 4:00 ng hapon? Sunod, ipinasa ko ang mga screenshot na kinuha ko sa text conversation ni Mateo at Bianca sa aking secure email account. Pagkatapos, nagpadala ako ng maingat na binuong email kay Don Arturo Marangal. Mahal na Don Arturo, salamat sa inyong oras ngayong araw. Gusto ko lang mag-follow up ng personal sa ilang detalye mula sa aming presentation. Gaya ng napansin ninyo, ang aking asawa ay parang hindi mabuti ang pakiramdam. Ang nangyari ngayong umaga ay nagparamdam sa akin na kailangan kong ayusin ang ilang personal na bagay na maaring makaapekto sa aming profesional na relasyon. Gusto ko kayong tiyakin na ang aking dedikasyon sa proyektong ito ay nananatiling buo
At ang aking kakayahang magbigay ng resulta ay hindi kailanman maapektuhan ng mga personal na sitwasyong ito. Handa akong sumagot sa anumang email o tawag para sa inyong mga katanungan. Professional ito, pero nagpapahiwatig ng mga malalim na problema nang hindi masyadong direkta. Si Don Arturo ay sapat na matalino para basahin ang mga nakatagong kahulugan. Sa wakas, tinawagan ko ang aming business accountant at humingi ng emergency audit sa lahat ng pera ng kumpanya. Kailangan ko ng dokumentasyon kung sino ang nag-ambag ng ano sa negosyo, kasama ang intellectual property, client relationships, at financial investments. Bandang 3:00 ng hapon, pumunta rin ako sa aming bangko at nagbukas ng hiwalay na business account sa pangalan ko lang. Inililipat ang mga pondo na mapapatunayan kong personal kong iniambag sa kumpanya. Ang mga karapatan sa intellectual property ay mas masalimuot, pero tutulungan ako ni Attorney Santos na ayusin iyon. Natutulog pa rin si Mateo nung umalis ako para sa meeting sa aking abogado. Nag-iwan ako ng note na nagsasabing lumabas lang ako para sa mga utos at babalik bago maghapunan. Hayaan ko siyang isipin na normal ang lahat sa loob ng ilang oras pa. Ang irony ay napakasarap. Ginugol niya ang ilang buwan sa pagpaplano na italsik ako sa sarili naming negosyo. Iniisip na masyado akong tanga at mapagkakatiwalaan para malaman ito. Pero ang sarili niyang kayabangan ang nagbulag sa kanya sa pinakamahalagang katotohanan. Ako ang nagtayo ng kumpanyang ito. Ako ang strategist, ang researcher, ang gumagawa ng mga solusyon na binabayaran ng aming mga kliyente. Siya lang ang magandang mukha na naghahatid ng aking trabaho. Ngayon, malalaman na niya kung ano ang mangyayari kapag binaliwala mo ang babaeng nagbigay sa'yo ng tagumpay. 6:00 ng gabi, bumalik ako sa bahay at nadatnang gising nga si Mateo, pero medyo hilo pa rin. Nakaupo sa aming mesa sa kusina na may tsaa. Ang irony na uminom siya ng isang bagay na inihanda ko ay hindi nakaligtas sa akin kahit na chamomile lang naman ito. Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ko, inilalapag ang aking bag at umaarting nag-aalala. Hindi ko maintindihan ang nangyari, sabi niya. Hinahawakan ng kanyang sentido. Maayos naman ako kaninang umaga. Tapos bigla na lang hindi ako makapag-isip ng maayos sa meeting. Siguro nasira ko ang lahat. Huwag mong isipin yun, sabi ko ng malumanay. Nagawa kong isalba ang presentation. Sa katunayan, mukhang humanga naman si Don Arturo sa trabaho natin. Tumingin ng matala si Mateo. Trabaho natin? Yung estratehikong pagsusuri na binuo natin ng magkasama. Sabi ko ng maingat. Kahit na ako na ang halos nagsalita pagkatapos mong sumama ang pakiramdam. Pinagmasdan ko ang kanyang muka habang pumapasok sa isip niya ang mga implikasyon. Kung matagumpay kong natapos ang presentation, ang plano niyang panoorin akong bumagsak ay tuluyang nabulilyaso. Pero hindi niya maisip kung paano o bakit siya ang naging biktima ng sarili niyang gulo. May sinabi ba sila tungkol sa pagpapatuloy? Tanong niya. Sabi ni Don Arturo, makikipag-ugnayan sila agad sa kanilang desisyon. Sa tingin ko, may malaking pagkakataon tayo. Ang hindi ko binanggit ay ang email na natanggap ko mula kay Don Arturo, 1 oras lang ang nakalipas. Jasmine, pagkatapos ng presentation na yung araw, kumpiyansa ako na ikaw ang eksaktong kailangan ng Marangal Holdings. Mag-schedule tayo ng tawag bukas para pag-usapan ng mga terms. Humanga ako hindi lang sa iyong estratehikong pag-iisip, kundi pati na rin sa iyong profesionalismo sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Ang kontrata ay akin na. Ang negosyo ay akin na. At bukas, malalaman ni Mateo kung gaano kalaki ang magiging pagbabago sa kanyang buhay. Habang nakaupo kami roon at sabay na naghahapunan, siya na nalilito pa rin sa kanyang misteryosong pagkakasakit. At ako na tahimik na pinaplano ang kanyang pagbagsak, naisip ko kung gaano ka-poetic ang hustisya.
Sinubukan niyang lasunin ako para mapahiya sa trabaho. Sa halip, nilaso niya ang sarili patungo sa kawalan. Ang paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Pero mas kasiya-siya na ito kaysa sa inakala ko. 6 na buwan pagkatapos, nakaupo ako sa bago kong opisina na nakatanaw sa downtown ng Maynila. Sinusuri ang pinakabagong quarterly reports mula sa proyekto ng Marangal Holdings. Ang mga resulta ay lumampas pa sa aking mga optimistiko na projection. Nakakamit namin ang 22% pagtaas sa efficiency at nakatipid sila ng higit sa 200 milyong piso sa unang yugto pa lang. Ang annulment ay naging mabilis at tiyak. Nagpakita si Attorney Elenita Santos ng napakatibay na ebidensya ng pagtatangka ni Mateo na isabotahe ako at ang binalak niyang pagnanakaw. Kaya pinayuhan siya ng sarili niyang abogado na makipag-ayos na lang agad. Napanatili ko ang buong pagmamay-ari ng Villa Cruz Analytics, kasama ang listahan ng mga kliyente at lahat ng intellectual property na napatunayan kong ako ang bumuo. Sinubukan ni Mateo na i-contest ang settlement. Sinasabing nalason siya nang wala siyang kinalaman. Pero nang ipakita sa toxicology report ang mga bakas ng isang banayad na sedative, isang bagay na madaling makuha pero nangangailangan ng plano para gamitin. Kasama ang kanyang mga text messages na nagbabalak na tanggalin ako sa negosyo, ang kanyang kredibilidad ay tuluyang gumuho. Si Bianca ay tinanggal sa trabaho sa parehong linggo na ipinadala ko ang kanyang mga malalaswang komunikasyon sa asawa ko sa Professional Regulation Commission. Ang consulting industry sa Maynila ay mas maliit kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang kanyang reputasyon ay tapos na. Pinalaki ko ang negosyo ng 40%. Kumuha ako ng 3 mahuhusay na analyst at nakakuha ng 2 pang malalaking kontrata base lamang sa tagumpay ng proyekto sa Marangal Holdings. Ang kumpanya na binalak ni Mateo na nakawin sa akin ay mas maunlad na ngayon kaysa sa aming orihinal na pangarap. At akin lang ito. Minsan, tuwing gabi kapag sinusuri ko ang aking trabaho, naiisip ko ang umagang iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Kung paano niya iniabot ang kaping iyon nang may kayabangan, siguradong sigurado na papanoorin niya akong sirain ang aking sarili. Kung paano hindi niya inisip na ang sarili niyang kayabangan ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang kagandahan ng perpektong paghihigante, natutunan ko, ay wala sa mga masalimuot na plano o madramang komprontasyon. Ito ay nasa simpleng pagpayag na ang sariling kasamaan ng isang tao ang tumupok sa kanila habang tumatabi ka at kinukuha ang buhay na sinubukan nilang nakawin. Tinuruan ako ni Mateo ng isang huling mahalagang aral. Huwag magtitiwala sa isang taong kayang lasunin ang iyong kape. Pero mas mahalaga, siguraduhin mo laging alam mo kung aling mug ang sayo. Sa huli, ang hustisya ay naibigay sa pinakaangkop na paraan. Uminom siya ng malalim mula sa baso ng sarili niyang kataksilan at nakuha ko ang lahat ng akala niya ay sa kanya. Habang nakatingin ako sa hinaharap, hindi ko mapigilang mapangiti sa kung gaano kaperpekto ang pagbaliktad ng kapalaran sa aking pabor.